Once again, welcome to Heart with Mama Colleen. Sino nga bang ating dadamayan ngayong araw na ito? Speak from your heart. Ito na, nasa kabilang linya na po siya. Hello, Hello! Yung makakausap natin sa kabilang linya, siya po ay si Liza. Magugulat kayo sa kanyang edad dahil siya po ay 67 years old na. 67 years old. Si Ma'am Liza, ano kaya ang kanyang ikikwento? Hello again. Hi. Opo. Magandang Papatay muna ng radyo, Mama Liza, para marinig kita ng bunggam-bungga. Opo. Ayan. Magandang hapon. Ayan, klaro ba sa ating mga nakikinig? Kung klaro, mag-text po 0977-7000-915. Ayan, Madam Liza, pakilala ka sa ating mga ka-winner. Ako po si Lisa. Ayun, no? Ilang taon na nga po uli kayo? 67, tama? 67 na po ako ngayon. Pero yung boses ninyo, hindi halatang 67. Ay, kaya nga, walang maniwala nga, may edad na nga ako. Pero, may asim pa. Ayan! Iba din. Pahawa po ng asim. Ano pong sikreto para magkaroon ng asim sa edad na 67? Lang po. Kanta-kanta lang po. Na sayaw-sayaw. Masayahin lang. Masayahing tao ka, Madam Liza, no? Opo. Okay lang po ako. So nakikinikinita ko na ang sarili ko pagdating ng panahon sa'yo. Ayan. Ay, nako. Mama Colleen, ang sarap talaga magpakatanga. Bakit? Nagpakatanga ako. Sisinta na ako. Nagpakatanga pa. So, eto na nga. Umpisahan na natin ang pinagdadaanan ni Madam Liza. Dahil sinimulan niya na, ang sarap daw talaga magpakatanga. Ano nga ba yung kwento ni Madam Liza? Mukhang, teka lang, Madam Liza, kayo po ba ay may asawa, hiwalay sa asawa o byuda na? Byuda na po ako, ma'am. Byuda, kaya may time na sa love life. Nung iniwan ako ng mga anak ko. Ay, teka lang no, ang tanong ko, byuda kayo, ilang taon na kayong byuda? Matagal na po, nung maliliit pa po yung mga anak ko kasi namatay asawa ko, ang edad niya 50. Uy, ang bata. Tapos, may edad sa akin. Ngayon, love life ka na after ng asawa mo. Nakailang love life ka na after ni asawa? Ito lang sana kasi ayaw ko naman niwala sa mga lalaki kasi yung asawa ko dati, maraming babae, bisyo ba? Lahat ng bisyo kuha niya, maraming babae talaga. Uy, maraming babae. Pero yung nito lang sana na sinasabi mo, okay naman sa mga anak mo, approve sila. Hindi nila po alam na si mama nila naglandi-landi. Ay, nako. Hindi ko naman sila makontak. Hindi mo makontak yung mga anak mo? Ilang taon na ba yung mga anak mo? May mga na sila, may mga pamilya na rin sila. Teka, bakit hindi mo sila makontak? Hindi ko sila makontak. Patay yung mga cellphone nila. Ako na miss ko na magkaroon ng pamilya. Kaya siguro ako doon dito sa bata pa na ito na 30 years old. Oh! Pero ilan po yung anak ninyo, Mama Liza? 5 po, puro babae po. Hindi sila dumadalaw sa'yo? Hindi, kasi nasa Negros ako, sila dito sa Manila. Tapos hindi na nga, nasa Manila na nga sila, hindi ba tumatawag sa'yo? Ngayon po, nakamove on na ko ako, ma'am, kasi nandito na ako sa kanila. Yung kwento ko na lang yung nakalipas ko. Okay, so wag na natin idamay yung mga anak natin, okay. So eto na nga, kwento mo na, Mama Liza, ano ba ang pinagdadaanan mo? Etong sinasabi mo na ang sarap magpakatanga, o diba? Speak from your heart, umpisahan mo, paano mo nakilala itong si 30 years old? Una po, Mama Colleen, magandang hapon po sa mga nakikinig dyan. Sana po, wag nyo ako i-judge. Nagkaroon po ako ng kagusto po ako sa ka-textmate ko. Binigay lang po yon sa akin ng kaibigan ko. Ngayon, siya po ay nagtawag po sa akin sa tinatrabahuan ko. Kinukulit niya po ako. Ang sinabi ko po sa kanya na huwag kang tawag ng tawag dito kasi matanda na ako, ikaw bata ka pa pala. Sinabi niya kasi sa akin yung edad niya. Sabi niya, binigay ka sa akin yung number mo ng kinakasama mo dyan sa trabaho. Sabi ko, wala akong hilig sa text-meet na yan kasi bata ka pa ako, may edad na. Mga manluloko kayo, sabi ko ganon.
Eh, may Mama Kulin, nagtatrabaho pa ako, kulit siya ng kulit. Eh, ako naman, siguro sa katagal na kukulitan, parang wala ako balang mapaglibangan. Ginawa kong libangan ngayon yung kakulitan niya. Okay. Eh, ngayon po, Mama Kulin, nang tamang-tama to, sabi niya magkikita daw kami. Sabi ko magkikita tayo, ang tanda-tanda ko na. Sabi niya, wala naman sila ang kalabaw lang daw tumatanda. Sabi ko, talaga ba? Sabi ko, tamang-tama, Mama Kulin, na umalis ako sa pinagtatrabahuan ko. Umuwi po ako sa Negros. Sa Negros na dito. Pero nakita kami, Mama Kulin. Bangit, Mama Kulin pa, matanda pa ako. Okay lang po. On-air name naman yun, ma. Nakita po kami, Mama Kulin, doon sa may restaurant. Tapos nag-usap po kami. Sabi niya, kahit may edad ka na pala, maganda ka pala. Alam mo, Mama Kulin, ang guwapo yung ilong para si Domingchi. Domingchi! Meteor Garden ba? Damingsu! Daming sugat! Oo! Totoo? Uy, alam mo ba na... Uy, mama, share ko lang sa'yo. Alam mo ba nagkaroon ako ng ex kamukha din ni Dao Mingzu? Oo, Moreno? Baka siya yun. Ay, hindi naman. Hindi, sa'yo na yun, mami. Oo, baka... Wala na yun. Oo. Moreno po siya. Mama Kulin, Moreno siya. Pero kung parang irito, punta talaga na maputi siya. Kamukha niya talaga. Kaya pala malapit pala yung madali ka sa kanya. Kasi hanga ako sa mga matataas ilong. Kasi yung ilong ko, ilong ni Duterte. Grabe siya. Grabe siya. Okay. So parang noong mga panahon na yun, nakita mo yung ilong niya ang taas. Mga ilang levels. Pangarap ko pa naman na ang ilong ko magtaas ng ganon. Eh ngayon, gwapo siya. Sabi ko, posible naman na sa akin, matanda na ako. Tapos siya may itsura. Ngayon, Mama Kulin, nayayaya ko doon sa pamilya niya na pupunta sa bahay niya. Okay. Kilala niya ko sa mga magulang niya. So niyaya ka niya na magpakilala sa magulang niya? Oo. Okay. Ngayon, hindi muna ako napunta, Mama Kulin. Kasi nahiya nga ako kasi may edad nga ako eh. Ngayon, ang sumunod na araw, nagkita kami ulit. Kasi wala naman ako magpalibangan, wala akong mga anak. Parang pinabayaan ako. Sarili ko na lang na ang bumubuhay ko kasi malakas pa ako magtrabaho. Ngayon, nagkita kami ulit. Sumama na ako, Mama Kulin, sa kanilang bahay. Okay. Pagsama mo sa bahay, anong nangyari? Pagsama ko sa bahay nila, naku, Mama Kulin, isang barangay doon, ang mga pamilya, naku, isang barangay, tapos nangiga-iga nila doon, parang mga sardinas, nagsisikipan doon. Okay. Tapos maganda naman ang trato ng mga magulang niya, may edad pa nga ako sa mama niya eh, saka sa papa niya. Nagulat yung mama niya sa papa niya, sabi niya, kinuwinto ka na sa amin ni Arnil. Arnil ang pangalan niya, sabihin ko na totoo naman eh. Arnil ang pangalan niya, pinakilala niya ako doon. Ngayon, sinabihan ako ng magulang niya, sika-sika kami doon, sinabihan ako ng magulang niya na doon na daw ako magpirmi. Wow! Oo, kasi wala naman talaga akong pamilya dito, sarili kong binubuhay ko eh. Okay. Hindi ko mapunta sa mga anak ko. Ngayon, doon ako sa kanila. Naku, Diyos ko, Mama Kulin, akalain mo ba naman na doon ko ma-encounter ang mga pamilya na mga basabuliro talaga, mga iskandaluso, mga lasinggero, sugarol. Lahat kanila na. Saang lugar ito? Saan lugar? Doon po sa Sagay po, sa may Escalante, Sagay po sa Negros Occidental. Okay. Ako, matagal po ako sa kanila, Mama Kulin, tumira doon. Alam mo, ginawa sa akin, Mama Kulin, ginawa kong breadwinner doon. Oh! Pakain sa isang barangay nilang pamilya. Tapos sila po, Mama Kulin, iniiwan nila ako sa bahay nila pagtanghali kasi nandun sila nagsusugal kung saan-saan. Pagdating sa gabi po, nagiinuman na sila. Tapos nagrarambulan sila. Sabi ko naman sa sarili ko, matahimik ang buhay ko, mabait akong tao. Sabi ko, try ko nga makisama sa mga magugulo na pamilya, sa mga iskandaluso, sa mga bastos. Oo. Doon ang naisip ko. So parang na-excite ka din sa idea na another eksena to sa life mo na parang magulo siya pero parang exciting at the same time. Oo, parang
ang gusto ko makakilala talaga na itong mga tao to, ano talaga sila, ano ba talaga ang mga ugali nila? Ay, ganito pala yun. Teka lang, may tanong ako sa'yo. Ang tanong ko naman, sabi mo nagsusugal sila. Yung pangsugal nila, ikaw rin ba ang nagtutustos? Umihingi din sila sa akin. Ay, Pet Malu! Ilang buwan ang tinagal nito, Ma'am Shi? Naku, taon din ako nakatira sa kanila, ma'am, kasi ako ng mga anak ko, pinabayaan ako, huli na ako nila na kontak, ma'am. Pero, klaro po sa inyo, I'm sure alam niyo po ito, tumungtong kayo ng 67, alam niyo na yung mga panloloko ng mga tao. Klaro sa inyo na ginagamit ka lang ng pamilyang to, tama mali? Alam ko po, napakatanga nga ako, Mama Kulin. Sarap talaga magpakatanga. Oo, nagpakatanga ako, tiniis ko lang nga. Teka lang, tanong ko lang. Anong sinasabi ni Arnel noong mga panahon na yon? Ano yung mga pambobolay niya sa'yo para ikaw magpakatanga nga sa kanya? Ang sarap niya po mambula, sabi niya, kahit may edad daw ako, mamahalin niya daw ako, sabi ganon. Pero naisip ko na yon, sabi ko, malin mo siguro ang bulsa ko. Naisip ko na yon. Sabi ko, okay lang yon. Sabi ko, try ko nga muna makihalubilo sa mga pamilya nito. Saka nadala ako ang pugi niya talaga. Parang Koreano talaga ang dating niya. Koreano talaga. So ginamit niya ang kanyang kapugian para mabihag ang iyong bulsa. Oo. Di, Mama Kulin, doon ako sa bahay nila. Matagal na ako doon. Okay lang, nakikita ko lahat na lang, lumalabas na lahat talaga sa panit, sa balat nila, kung ano silang mga klaseng pamilya. Nasisiya naman ako sa paglalasing nila. Alam mo, Mama Kulin, paglasing ka, sinasabihan niya ko, I love you. Sabi ko, love you kada. Hiling ko, lasing ka lang siguro. Sabi ko ganon. Sabi niya, hindi, I love you talaga. Sabi ko sa sarili ko, Mama Kulin, sabi ko, oy, tumigil ka nga, puso ko ha. Huwag kang ganyan-ganyan, huwag kang titibok-tibok dyan ha. Pero kinikilig na yung puso mo, pinapagalitan mo na. Oo, pinapagalitan ko. May tanong ako. Ano, Mama Kulin? Nadidiligan ka niya. Ha? Nadidiligan ka niya. Sa totoo lang po, maging naman sinungaling ako kung hindi ko sabihin. Sana all! Mama Kulin, maririnig ko lang yung mga I love you paglasing sa sana. Sabi ko araw-araw maglasing ka na. Sabi ko gano'n. Sabi ko sana maglasing ka na lang araw-araw kasi naputol, nabitin tayo mga bibi ko. Tawagan uli natin si Mama Liza. Si Day Liza, nakilig-kilig na talaga. Ikaw ba naman pogi? Ba naman mas bata pa sa'yo? Kalahating edad, nakatikim ng fresh? Hoy, teka na, nabitin tayo. Eto na, tinatawagan ko ulit si Madam Liza, mga kaibigan. Hoy, na-excite ka na, nilakasan yung radyo. Nilakasan, alam na dis, interesado. O, ito tinatawagan lang natin si Madam Liza, everybody. O, patingin nga ng mga comment. Ayan na. Ito na si Madam Liza. Hello. Teka lang po. O, Madam Liza. Ayan na. Sandi, lasing sinasabihan niya ko lagi, Mama Kulin na I love you. Sabi ko, sana araw-araw, ganyan, lasing ka na lang ng lasing kasi naririnig ko ang I love you mo pag lasing ka. So kapag hindi lasing, walang I love you. Wala. Sinasabihan lang ako, wala tayong ulam, wala tayong bigas. Nakaka-bad trip. Tapos Mama Kulin, siguro taon-taon na ako doon, may dinala siya Mama Kulin pag kinakatagalan, may dinala siyang bata pa na babae. Okay. So, ang pinakilala niya po sa akin, tita niya daw ako. Ay! So nag-bless sa'yo. Oo, doon ko nahalaan na sabi ko, lang yata akong pamilya itong gatasan. Sabi ko ganun. Okay. Kasi noon may pira ako, Mama Kulin Mama Kulin, may pira ako noon. So anyway, ito na yung exciting part, na nakakainis na part, yung climax part. May dinala na si kuya mong boy na babae at pinakilala na ikaw ang tita. Anong ginawa mo noong mga panahon na yon? Ang ginawa ko po, tahimik lang po ako. Sila, hinayaan ko na lang mag-usap doon. Tapos nag-isip ako, sabi ko, ito na siguro ang panahon. Sabi ko, nanalangin po ako. Sabi ko, turuan mo po ako. Turo mo po sa akin ang tamang gawain. Sabi ko sa sarili ko, panahon na to para iwanan ko na. Mag-i-exit na ako sa kanila. Okay. So nag-exit ka na? Oo, mga ilang araw,
nag-exit na ako sa kanila, dahan-dahan lang, hindi ko sila binigla, palis-alis ako, pumupunta ako sa kapatid ko sa Central, doon ako nagpipirme. Tapos tawag siya ng tawag, sabi niya daw, kaibigan, ay naku, hindi na ako maniwala sa'yo. Kasi one time lang ako magalit, Mama Colleen. Oo naman. At least, ang mahalaga na tikman. Tikman pag-lasing. Pero madam, seryoso, anong sinabi ng mga parents niya nung umalis ka na sa poder nila? Naghabol din ba sila? Nang hinayang sila? Oo po, sinasabihan nila, ikaw boy ginaganon mo matanda na, may edad na yun sa'yo si mabait minsan na yung magulang. Sabi niya, ikaw talaga gago ka, alam mo talaga na nandito si Lisa, dinadala mo yung babae dito. Tingnan mo, may nagtampo, sabi nga, tawagan mo, sabi nga gano'n sa akin, tawagan mo, pauwiin mo dito, kung saan na kaya yun magpunta, yun, wala pa naman yung pamilya dito, tayo lang inaano na pamilya dito. Okay. Sabi ko sa sarili ko, baka wala na kayong bigas at ulam dyan. Ganun na, siguro naisip ko. Pero, anong feeling mo? Kumbaga, hinahabol ka rin ng pamilya niya dahil kahit papaano, they care for you o talagang they care sa bulsa mo? Nag-care din naman ang mga pamilya kasi nagkasakit ako doon, Mami. Alam mo, pinagamot din ako ng mama nila at saka akong minamasaya kasi massage yung mama nila. Minamasaya din ako. Tapos sabi niya, wag mong ganyanin kasi may edad sa iyo yan. Sabi niya, wag mong karmahin ka, ganun ba? Pagkipasok mo na lang ng maayos, mabait naman. Kita mo, binubuhay tayo, tinutulungan tayo. At saka ikaw, ang bisyo, luho mo. Pinapagustuhan ka lang, sabing ganun. So anyway, kumusta na sila ngayon? Ano nang eksena ng babae na dinala niya sa bahay? Sila pa rin ba? Nanggugulo pa rin ba siya? Hindi na ako Mama Colleen. Alam mo Mama Colleen, nandito na ako sa mga anak ko sa Maynila. Mama Colleen, nakita kami Mama Colleen. May babae na siya. Ngayon siguro mali siya, nagtago siya, nagpakalayo-layo siya. May na siya, kasama niya yung babae, asawa niya na yata yun. Pero etong kwento na nangyayari sa'yo, kasi nga again, naghanap ka ng ng attention from the others eh. Ito yung nahanap mo na attention eh. Kumbaga, hindi na naman namin kayo masisisi. Pangalawa, malaya ka naman. You are free to love. Kasi wala na rin naman si asawa. Kumbaga, legal na talaga ang lahat. Ngayon, alam nila tong nangyari sa'yo. Ng mga sino po, mga anak ko? Yung mga kapitbahay nyo. Yung doon, mga anak nyo. Hindi, walang alam yung mga anak ko. Yung mga kapitbahay nila doon, alam. Hindi, pero ayaw mong ipaalam sa mga anak mo. Ayoko, kasi sabihin nila, tanda na ni nani, naglalandi pa. Ayoko ng ganun. Pero ngayon na heartbroken ka with Arnel, nakamukha ni Dao Mingsu. Ngayon, kinikilig pa rin. Wala na. Diyos ko ka. Wala na. Nakita nga kami dito sa Maynila. Mama ko lang, nakita kami dito sa Maynila. Wala na daw. Parang friends na lang sa, sabi ko, kamusta ka? Sabi niya, mabuti naman. Di kamusta ka rin? Sabi niya, lalo kang gumaganda kahit may edad ka ba? Siyempre, ako pa. Sabi kong ganun. Okay, anyway, wala ka, ngayon nga na nakatikim ka na ng 30 years old. Ayan, naranasan mo na. Naranasan mo ng umibig sa mas bata sa'yo. Kumbaga, you've done that already. Kapag kami nagparamdam ba uli na iba, tingin mo papatol ka uli or parang enough na to? Mayroon ba dyan? Ha? Wag kang naghahamon. Marami dito nagvo-volunteer. Pero wag ng mga bata, uy. Ayoko ng gusto ko mas mataas pa yung edad sa akin ba? Friend lang para malinaw din. Baka naman kasi pag mas matanda sa'yo, baka mamaya ikaw na aakay dun, day. Tagapag-alaga na lang ako basta may may pensyon. Matalinong bata ka! Ay, naku. Pero anyway, baka mayroon dyan Ayun, hoy, wag kang ganyan, Mama Liza. May mga nagvo-volunteer dito. Abangan mo yung mga sausaw nila. Malamang mag-volunteer yung mga yan. Patay kang bata. May pera ka pa ba? May pera ka pa ba? Ha? Mayroon pa naman. Naku po. Sinabi mo pang may pera ka. Talaga marami magvo-volunteer dito. But anyway, Madam Liza, ngayon okay na rin kayo ng mga anak mo? Opo. Dito ako na ngayon sa kanila. Naku, akala mo may nakikinig sa atin ngayon.
Mala. Pero sila, mga anak ko, hindi sila nakikinig. Sila busy sila sa negosyo nila eh. Saka puro sila wifi. Sana all may negosyo. But anyway, paano kung malaman ng mga anak mo? Okay ka lang din magkwento. Kung malaman ng mga anak ko, pero hindi na yung kagaya yung bata pa. Ngayon, tong mga sabi nga nila sa akin, siguro si nanay, siguro may may nagapulpangaluyag ni siguro si nanay mo. Sabi ko, wala na, ayaw ko na. Uy, sus! Ay, pero alam mo, ang ramdam ko naman sa'yo, you are a happy, independent mom. Actually, yung kwento mo din na walang time yung mga anak mo, alam ko yun yung sama ng loob mo, itinatawa mo lang eh. 'Di ba? Kasi, kumbaga 67 ka na, tapos wala pang time yung mga anak mo sa'yo, kaya nagkakaroon ka ng paglandi sa iba. Basta ako, tanga talaga ako, tanga. okay lang yun. Hindi, ikaw naman, feeling ko, nagmahal ka lang naman. Gano'n naman talaga. Pero siguro this time, maging matalino tayo kung gagamitin na ba tayo ng tao o hindi. Wala lang yun, Mama Kulin, wala na. Kasi dati po ako kaya masayahin ako, hindi ako tumatanda kasi singer ako dyan sa Negros. Sample! Ano mga tirada mo? Ano mga tinitira mong kanta? Bakit ako mahihiya kung ang puso'y lumitinta? Mali pala yung lyrics ko. Sasabihin ko, liligaya! Sabihin mo nila na ako isang baliw kung dahil sa'yo giliw ay tatanggapin kong maluwag sa dibdib sapagkat mahal kita. Yan! Parang yan ang gusto kong i-play na song after. Ano nga ang title niyan, Ma? Nagwihinirap mo niyan sa Bacolod, Mama Kulin. Bakit ako mahihiya by Didit Reyes? Mama Kulin, Oh. bakit? Walang hiya. Parang yun yata ang title ko. Hoy, Ma, yung title mo, bakit ako walang hiya? Pero Ma, gusto ko pa makita. Natutuwa ako sa iyo. Kasi ang gaan mo kausap, 'di ba? And Mama Kulin. But anyway, wala ka naman sigurong tanong, gusto mo lang ikwento yung ganap mo, no? Opo. May Ano? Kinuha na po siya ng mga alien. Ako din, kaya lang, wag ko na lang ibigay, naiya ko. Anong wag ibigay? Ang alin? Ang Facebook ko ba? Wag na. Pero, Mama, ang tanong ko lang sa'yo, pwede mo kayo message sa DJ Mama Kulin, i-describe mo nga yung sarili mo. Opo, sige po. Describe yourself. Ngayon na ba? Ngayon? Hindi, sa makalawa. Sige, sa makalawa na Ngayon na, describe yourself. Ano bang itsura ni Liza? Ang kamukha ko si Christine Hermosa. Hoy! Totoo ba? Oo. Message mo ako sa DJ Mama Kulin, post ko yung picture mo. Sige Ayan, napin ko yung DJ Mama Kulin. Ipopost Nasulat ko na sa notebook eh. Ipopost namin. Baka mas scam ako. Hindi ko ipopost yung Facebook mo, yung mukha mo lang. Sige. Ayan mga ka-winner, abangan po, ipopost ko yung Facebook, yung itsura ni Mama Liza sa aking Facebook account, DJ Mama Kulin. Mama Liza, i-message mo ko after this, ha? Abangan nyo, pag nakapost na, i-announce ko yan. Baka maligawan ka na wala sa oras. Patay kang bata, patay tayo. But anyway, wala ka ng tanong, Madam Liza, no? Kasi alam mo naman ang lesson dito, mas matanda ka pa sa akin. Oo, sige lang, okay na lang yan. Basta may share ko na lang yung dati kong katangahan. Okay lang yan. Alam mo, makalibit din sa mga kasing edad ko ba nga nagkaroon ng mga crush, kagusto sa mga bata pa. Pero sige, ganito na lang, bilang hindi naman kayo magtatanong sa akin, siguro, ano yung pwede nyong lesson na maibahagi ninyo sa mga kaedad ninyo na nagiging marupok sa pag-ibig na mas bata sa kanila? Ano yung advice nyo po bilang 67 na kayo?
Opo. Ang ma-advise ko lang po sa mga katulad ko po na mga senior po, hindi ko naman po akalain na makaramdam ako ng ganito kasi ayaw ko rin ng ganito kasi may edad na po. Siguro, yung paghanga lang ang nakita ko sa kanya o miss ko yung mga anak ko. Pero kung mayroon man po, alam ko may nangyayari yan ngayon na ang matanda, ang may edad, nagkakagusto rin sa bata. May alam ko niyan eh. Ikaw yun. Oo, naputol lang ulit tayo. Tawagan ulit natin si Madam Liza. Pero alam niyo ko, winner, sabi nga nila, 'di ba, wala namang pinipili ang pagmamahal. Wala namang pinipiling edad 'yan. Love, yung age doesn't matter when it comes to love. Siguro maging matalino lang tayo kung sino yung papapasukin natin sa ating buhay. Maging matalino lang tayo kung gagamitin ba nila tayo o hindi. 'Di ba, age doesn't matter when it comes to love? Agree? Opo, ma'am. Salamat po, ma'am. Thank you. So yun lang. Ako, happy ako sa inyo and feeling ko hahaba palalo ang buhay ninyo dahil masayahin yung tao at napaka-positibo nyo pong tao. Opo, sige. Opo, sige. Mama ko, Lynn, bait-bait nyo talaga. Fans mo po ako. Wow, ang dami, Alam fans. mo po, gabi hanggang umaga po, inintay ko po yung programa nyo po. Tanghali lang ako, wag ka nang magantay ng gabi. Oo, dala na rin po yung tanghali. Wala patay-patay yung radio ko na ito hanggang sa pagdating ng hapon eh. Nakataktak lang mo, baka puputok na nga ito eh. Maraming salamat, Mama Liza. Thank you so much. And again, Salamat po. again, kung magmamahal ka uli, siguro tip na lang din po. Alam niyo naman na yan. Oo, maging smarte lang lalo tayo kung gagamitin lang ba tayo ng tao o hindi. O, diba? Alam niyo naman na yan. Pero sa bagay, nag-benefit ka rin naman. Pero ayoko na. Ayaw mo na, nadala ka na. Oo, ayoko na. Respeto na lang sa mga anak ko ang ano ko. Tsaka Baka- alaga na lang ng apo. Meron nga apo ko. Yung kwento ko lang noon ba nga Oo. napakatanda. Ngayon Oo. wala na po. Mabait ako ngayon. Alam mo mga makulin, nakaw lang po mag-video kay kasama ko yung kaibigan ko matanda na rin na babae. Sige lang. Alam nyo, enjoy nyo na lang po yung life ninyo. Maganda po yan na ine-enjoy nyo na lang with your family, with your apos, with your friends. And tama yan, wag mong isipin yung sasabihin ng iba. Kung dyan ka masaya, go, supportahan ta ka. Oo, frustrated singer na ako eh. Singer ka naman. Sabi mo nga singer ka nung araw, diba? Oo, kaya nga, nahanap talaga ang kanta. O, edi mag-TikTok sing kayo. O, may mga Bigo Live. O, kikita ka pa. Oo, naiyan ako, ayoko. Ano ka ba? Sabi nga natin, di ba, bakit ako mahihiya kung ako'y walang hiya? Talaga totoo po yan. Anyway, Mama pa rin, dapat Inday na lang tawag ko sa iyo eh. May edad ako eh. Inday. Parang ako sa mama ko Lin. Mama na nga ako, magmamama pa. Baguhin ko na yung pangalan ko, Inday Kulin. Inday na lang tawag ko sa iyo, Inday Kulin. Hindi, okay lang yan. Kasi ako ang mama ng bayan, Mama Kulin. Ganon. Ay, kaya nga eh. Pero parang naano ko. Kasi may edad ako. Hindi, okay lang yan. Tayo lang, Inday, tawag ko pagday tayo lang. Sige lang po. At continue na maging masaya kasi again, ang buhay natin, hindi natin alam. Ang mahalaga, we live our life to the fullest. Inday Kulin, maganda ka siguro, no? Kasi ang boses mo, halata, maganda ka. Ano ka ba? Chismis lang yun. Saka mabait ka. Hindi, makikita din kita. Bahala ka. Hanapin mo ako sa Facebook, DJ Mama Colleen. Colleen. Siya ma, ingat ka palagi and stay your positive vibes. Inday Kulin, thank you po. Ingat po palagi. God bless you. More power, your program. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye! Bye. Nakaka-good vibes naman si Madam Liza. Sana all. Sana all may bata. Charing. Anyway, ka-winner, anong masasabi mo sa calls natin ngayon? Sa calls, ang dami. Oh, madami kasi tawag tayo ng tawag kaya calls. Oo, pero again, siguro lesson learned na lang talaga kay Madam Liza. Na again, alam niya na rin yun eh. Siguro for all ages ito. Hindi lang sa 67 years old, it applies to all.
alamin natin kung kailan ba tayo mahal ng taong mahal natin. Alamin natin kung ginagamit lang ba tayo o talagang mahal tayo ng taong ito. Kapag ka ginagamit ka na lang at alam mo na ginagamit ka na lang, alisan mo na. Kasi you deserve more. Hindi dapat magtiis sa kakarampot na nakukuha mo, you deserve more. 'Di ba? Lalo na kapag ka pineperahan ka, layasan mo na. Kasi ang mahalaga, yung may tunay na magmamahal sa'yo at ipaparamdam sa'yo na kahit wala kang pera, mahal ka niya. Alright? Gawin na yan po ang kwento ni Madam Liza dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.